Sa dulo ng Kalye Rosal, nakatayo ang isang lumang bahay na yari pa sa kahoy. Dito lumaki si Rogelio at ngayon ay muling bumalik kasama ang pamilya matapos masara ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya sa barko. Tahimik ang mga unang araw. Si Lola Nena, bagaman mahina na, ay masayang makasama muli ang anak at mga apo. Pero ramdam ang tensyon. Wala nang ipon si Rogelio at si Marites ay pilit hinahanap ng paraan upang kumita. Habang si Rogelio ay nag-aayos ng lumang aparador, napansin niya ang isang kahong may kandado na may nakasulat, "Para sa araw na kailangan mo na." Naalala niyang ito ang kahon ni Tatay Ben, ang ama niyang matagal nang pumanaw. Ngunit nang subukan niyang buksan, wala siyang makitang susi. Lumipas ang mga linggo, lalong bumigat ang sitwasyon. Nagsimula nang magkasakit si Lola Nena. Si Rina ay hindi na pumapasok sa paaralan at si Paulo na may nagtitinda ng yelo para makatulong. Isang araw, habang nag-aaway sina Rogelio at Rina, dahil sa pagliban nito sa klase biglang lumindol, nayanig ang buong Kalye Rosal. Nahulog ang mga pinggan, nagbitak ang dingding at tumumba ang lumang aparador. Mula rito gumulong ang kahon at pumutok ang takip. Laman nito ay mga lumang sulat at perang lumang-luma na. Mga perang papel na tila walang halaga. Ngunit may kasama itong isang maliit na mapa at liham mula kay Tatay Ben. "Anak, kung nababasa mo ito, marahil ay dumaan ka na sa pagsubok. Ang tunay na yaman ay hindi laging nasa pera. Hanapin mo kung ano ang tunay na iniwan ko sa inyo sa ilalim ng puno ng mangga." Kinabukasan, sinundan ni Rogelio ang mapa, ang puno ng mangga sa likod ng bahay. Kasama niya si Paulo at Rina na sa kabila ng tampuan ay naintrigang sumama. Habang naguhukay sila, natagpuan nila ang isang lumang kahon na metal. Akala nila'y may kayamanan. Nang buksan, ang laman ay mga larawan ng pamilya, ilang medalya at isang lumang relo. Nainis si Rogelio. Ito ba ang iniwang yaman? Larawan lang? Ngunit biglang umiyak si Rina. Sa ilalim ng mga larawan ay may sertipiko ng lupa, ang titulo ng lupang kinatitirikan ng bahay. Hindi lang iyon, kundi pati ang karatig lote na matagal nang inaangkin ng isang negosyante sa bayan. Habang pinaproseso ni Rogelio ang mga papeles sa munisipyo, biglang dumating ang isang abogado na nagsabing may interesadong bumili ng lupa, isang malaking kumpanya na gustong gawing resort ang lugar. Laking gulat ni Rogelio, 1,000,000 ang alok, ngunit hindi agad siya pumayag. Kinausap niya ang pamilya. Sabi ni Marites, bihira ang ganitong pagkakataon. Makakabangon tayo. Ngunit sabi ni Rina, kung ibebenta natin, saan titira si Lola? Paano ang alaala ni Lolo? Nagkatahimikan. Kinabukasan, dumating ang kumpanya, dala ang mga dokumento. Ngunit bago pa man pumirma si Rogelio, bumagsak si Lola Nena. Inatake sa puso. Sa ospital, habang hawak ang kamay ng ina, naalala ni Rogelio ang mga salitang nakasulat sa liham ng ama. Ang tunay na yaman
ay hindi laging nasa pera. Pagkatapos may libing si Lola Nena, umupo silang mag-anak sa ilalim ng puno ng mangga. Nagdesisyon si Rogelio na hindi ibenta ang lupa. Bagkus, ginamit nila ang kaunting pera sa kahon upang ipagawa ang bahay at gawing maliit na karinderya na pinangalan nilang Bahay ni Nena. Si Rina ang tumulong sa pagdisenyo, si Marites sa pagluluto at si Paulo sa pag-abot ng pagkain. Maya-maya, dumating ang isang babaeng may bitbit na balita. Isa siyang kinatawan ng lokal na pamahalaan. Alam niyo po ba na napili ang inyong bahay bilang isa sa mga heritage sites ng bayan? Dahil sa kasaysayan nito at sa kontribusyon ng inyong pamilya, laking tuwa nila. Ang bahay na dati luma at wasak, ngayoy simbolo ng pagkakaisa at pag-asa. Ang yaman ng pamilya ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa pagmamahal at pagkakaisa.